Kay speaking of impeachment ni BBM. Eto na, mga kababayan. Eto na. Eto na mga kababayan ha. Yung impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ha. Diba, nag-file itong si Cardima ng Duterte Youth. Kahapon. Ending, hindi natuloy, hindi tinanggap. Pinay in Norway, Miguel shoutout, Ma'am Ilidel, and kay Ma'am Itchin Blue. Hindi tinanggap yung impeachment laban kay BBM. Kakahiya, di ba? Nakakahiya, mga marites. Ito, pakinggan natin. Ipaparinig natin, mga kababayan, itong impeachment. Nabigo mga kalyado ng pamilya Duterte na may hain ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa reklamong nilagda ni dating Duterte Youth Party List Representative Marie Cardema at mister na si dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema. Inakusahan ng Pangulo ng betrayal of public trust at paglabag sa saligang batas. Kasunod ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa warrant of arrest ng International Criminal Court sa Crimes Against Humanity. Ayon sa mag-asawang Cardema, Oy, maraming salamat po, ma'am. Naku, thank you so much talaga. Namumula tayo, kay Ma'am Chris Carmen sa yung $50. Super sticker. Thank you so much. Nako, maraming salamat po, Ma'am Chris Carmen. Diba? Ayan na. Yung impeachment complaint na i-final ng mag-asawang Cardema ng Duterte Youth Party List, binasura at hindi tinanggap. Ma'am Bingkent, happy birthday to me. Di ba? Binasura. Bigo ang grupo ni Duterte. nalabag ang karapatan ng dating Pangulo sa due process sa kasagsagan ng operasyon pero hindi naihain ang impeachment complaint dahil wala si House Secretary General Reginald Velasco sa opisina para tanggapin ang reklamo. Iginit din ni House Speaker Martin Romualdez na walang magagawa ang Kamara sa planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos lalo't nakabakasyon ang Kongreso hanggang June 2. Right now, so not much can be done, di ba? At sa alam ko po, miski yung SecGen's office, naka-seminar sila ngayon. So we'll have to wait for the proper time to consider that. Plano ng mag-asawang Cardema na muling ihain ang impeachment complaint sa susunod na linggo. Gising na, Pilipinas! Sa nagpapadang balita. Si Alvin El Chico po yan Teleradyo serbisyo po yon na balita mga kababayan. So Bigo, hindi tinanggap ng Solicitor General ang kanilang impeachment complaint laban kay BBM dahil daw sa pagsuko o pagsurrender daw ni PBBM kay Digong sa foreign country or doon sa ICC. Actually mga kababayan, hindi ko rin maintindihan kung anong pinaglalaban nitong mga to. Diba? Muna Nasi, Miguel shout out po, and ma'am, maraming salamat sa yung $50 super stickers. Sir Kenry, Miguel shout out po. Diba? Kaya sabi ko talaga, grabe. Sinong ito kahit sabihin natin next week daw mag-file sila ulit ng impeachment laban kay BBM or kauna-unahang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito lang naman ang masasabi ko sa tingin ninyo, kapag ipasa ninyo sa Congress yan, yung impeachment na yan, sa tingin ninyo pipirmahan ng mga kongresista yan? Baka nakalimutan ninyo na almost 80% ng congressman sa Pilipinas pumirma na ma-impeach si Sara. So wag kayong mag-expect na yung mga pumirma na congressman ay papabor dyan sa ihahain ninyo na impeachment complaint. Ma'am Philly Dilutina, hello po. Ma'am Ruina, Danny M. Peralta, and kay Maria F. Falisok. Miguel Love shout out. Malabo yan. Malabong mangyari yan. Bakit? Biruin nyo ba yung 250? Pumirma na ma-impeach si Sara. Kunin yung 250. Yung naiwan, yun yung papipirmahin ninyo. Iilan lang ang kongresista sa Pilipinas? 300 plus.
Di Hindi mangyayari yan, mga kababayan. Nagsayang lang kayo ng oras. Di Sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan kahit isa lang impeach na si Sara sa Senado kung hindi lulutuin ang paglilitis. Halimbawa, ibig sabihin ng lulutuin yung hindi siya kakampihan ng mga senador at hindi niya alam niyo na, baka malibre pa sa balisin. Hindi mo mabigyan ng milyones, talagang impeach talaga si Sara kung walang senador na tumatanggap ng bayad. Bakit ko nasasabi? Malay natin, mahihipo ni Sara yan, mabubulungan niya. Hindi pipirma na ma-impeach siya. O kailangan pa naman 16 ang pipirma na mga senador mai-impeach siya. Kahit isang artikulo lang. Actually, ang artikulo po laban kay Sara, 3. Hindi, 7. Yan ang artikulo na kailangan, mga kababayan, na lilitisin siya sa Senado. Ang problema lang kasi, mga kababayan, sana walang senador na magpapauto. Di ba? Sabi ni Felipe Galdose, tumigil ka, fake news, justice for Inday Sara. Bakit? Namatay na ba si Sara? Sinong nagmasaker? Alam mo, sa totoo lang, kung ako yung fake news, anong isabi mo kay Sara yan kung hindi ba siya fake news? Ako, fake news, si Sara hindi. Patunayan ni Sara na nakulong si Lisa Marcos sa Amerika. Yan ang itanong ninyo. Asaan yung police record na sangkot si First Lady Lisa sa pagkamatay kay Paulo Tantoco? Ano ang statement ng pamilya ni Paulo Tantoco? Namatay ang anak nila dahil ininjikan ng isang kemikal na hindi sang-ayon sa kanyang katawan. Pero anong sabi ni Sara? Nandahil daw sa overdose na substance na cocaine. Utang ina talaga, makagawa lang ng kwento. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, kung ang batas ng ating bansa hindi lang talaga kampihan, matagal lang nakulong yan. Grabing fake news, Vice President ka. Ikaw pa yung pasimuno na gagawa ng kalukuhan, di ba? Gagawa ka ng balita na fake news, ipapakalat mo sa tao. Diyos mio, Marimar. Tapos na tayo dyan mga kababayan sa impeachment na bigo na yan. Ito, pakinggan natin ulit itong isa. Ito. Walang tumanggap sa impeachment complaint na iniendorso ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni PBBM na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga. Napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang fina-file natin dito. Marami daw Pilipino ang nag-aantay ng kasagutan kung bakit si Digong ay sinurrender sa isang dayuhan. Ito lang masagot ko Ulitin ko po. Ano pong purpose ng International Criminal Court kung bumuo pa pala ng ganyang ahensya kung bawal pala mag-file ng kaso sa kanila? Di ba? Kasi kung hindi sinang-ayunan ng ibang bansa yan, hindi naman mabubuo yung ICC na sinasabi na yan. So kung hindi pala pwedeng mag-file sa ICC ng reklamo laban sa panggigipit at pagpatay ni Digong sa 30,000 ka-adik di umano na hindi dinaan sa due process, di sana hindi na tinayo yung ICC na yan. Di ba? Anong purpose? Kaya nga tinawag na International Criminal Court Kaya nga tinawag na International Criminal Court kasi para siya sa pang-international na hindi kaya kontrolin ng isang bansa ang tao. Isipin ninyo sa ibang bansa, hindi lang si Digong. Dito sa ating bansa, meron tayong ganyan na tinatawag na Digong na pumapatay ng 30,000 katao. Alam nyo, sa Israel, meron din.
Si Netanyahu. Yung Prime Minister ng Israel, ganun din. Tama lang ang ginawa niya, nagirahin ang ibang bansa. Pero maraming sibilyan ang nadadamay sa pagpapalipad niya ng missile. Okay lang sana kung ang pinasabog niya ay yung mga kalaban niya na mga nagpapalipad din ng missile. Ang problema lang kasi inubos ni Netanyahu yung buong lalawigan, yung buong bayan. Binagsakan ng nuclear missile bomb. Sabog. Maraming patay. Bukod dyan, meron pang presidente ng Russia na si Vladimir Putin, ganun din. Actually, hindi bago sa atin ito, mga kababayan. Marami po, Ma'am Jennifer Acosta, hello po. Marami po. Maraming ganun na incident. Katulad, kay Pablo Escobar. Kilala niyo si Pablo Escobar? Isang drug lord na hindi makukontrol-kontrol ng kanilang bansa. Si Osama Bin Laden. Ganun din. Mga kababayan, hindi na bago sa amin na mga nag-aaral at nagre-research. Palibhasa kasi itong mga DDS, lumalaking tanga, mamamatayang bobo at ipapamana nila sa mga anak nila, kabubuhan. Di ba? Ma'am Arlene Pabular, maraming salamat po. Iloken, good morning. Shout out kay Jude Anthony Villegas and happy birthday and happy Mother's Day to you. Salamat po, ma'am. Di ba? Oo. Isipin nyo yan. Hindi lang sa Pilipinas ang may ganyan. Meron pa nga dapat Yung North Korean President, si Kim Jong-un. Di ba? Akala ninyo? Ganun-ganun lang? Marami. Bukod kay Digong, maraming mga leader na masakit ang ulo. Oo. Ilocana, ma'am, in Denmark. Maraming salamat po, ma'am, sa iyong super chat. Thank you so much po. Bukod kay Digong, marami. Di ba? Mag-research kasi kayo. Hindi yung puro lang kay kinig kay Sara, kinig kay Banatbay, kinig sa mga... Di ba? Oo. Hilason talaga ako, sis Cardio. Hilason talaga ako, mayabang talaga ako, putang ina mo. Isa kang DDS na mamamatay ka na lang, bobo pa rin ang ipapamana mo sa mga anak mo. Di ba? Mag-research kayo kung anong klase si Digong. Si Digong ay belong sa top 100 most influential people in the world. Hindi porket kabilang siya sa top 100 most influential people, ay magaling ang ginawa niya. Ang ginawa niya ay killer ang tawag sa kanya sa ibang bansa. The Punisher. Punisher. Ang tawag sa kanya. Hindi po nakaka-proud yun. Tawagin ang presidente mo, The Punisher. Kabilang ka sa top 100 most influential people. Pero ang tawag naman sa iyo, The Punisher. Proud kayo sa ganon? Proud kayo? Haploid of UST, Miguel Love, shout out po. Ma'am Arlene Pabular, Miguel Love, shout out. Kabilang ka sa top 100 most influential people in the world. Pero The Punisher? Tapos sasabihin mo, kabilang ka sa top 7 most corrupt person in the world. Utang ina. Tapos sasabihin ko, questionin ninyo kung bakit isinuko si Digong sa ICC. So anong saysay ng ICC? Anong kwenta na nagtayo pa ng ICC kung bawal pala tayo magreklamo dyan sa ICC? Utang ina. Diyos mio Marimar, antayin nyo bumaba si BBM sa pwesto bago kayo maghari-harian. Kaya hindi kayo makapag-antay Gusto ninyo, kayo agad masusunod Gusto ng impeachment complaint ng pagpayag umano ni PBBM na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga. Napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang fina-file natin... Napakaraming Pilipino. Lagyan mo ng label yung Pilipino bang yan, loyalista o DDS. Kasi DDS lang po ang naghahanap ng kasagutan. Kasi bobo sila at hindi marunong makinig at mapaliwanagan. Kasi kaming mga loyalista, mga kamping,
Hindi naman kami naghahanap ng kasagutan eh. Alam namin. Lagyan mo ng label yung napakaraming Pilipino. Ilagay mo kung DDS ba yan, loyalista ba yan. Kasi ang loyalista, okay na sa amin eh. DDS lang naman ang mahirap paintindihin eh. Sabihin mo napakaraming DDS, hindi yung napakaraming Pilipino. Kasi yung iba, hindi naman Pilipino ang ibang DDS, Chinese. Oo. Diyos mio, Marimar. Di ba? Alam nyo, mag-research kayo. Hindi porket kabilang si Digong sa top 100 most influential people in the world, ay nakaka-proud na. Putang ina, nakakahiya sa iba nating kababayan dyan sa Amerika. Wow, president mo. Wow, top 100 most influential people. Wow, pero most corrupt in the world. Wow, tapos tatawagin, the Punisher. Wow, nakaka-proud yung ganon? Nakaka-proud yon? Yung presidente mo, Duterte, top 100 most influential people, pero the Punisher, pumapatay ng tao, kriminal, most corrupt. Wow! Magiging proud ka? Mas proud pa akong sabihin si Manny Pacquiao, 8 World Division boxing champion. Pero yung proud ka, presidente mo, tawaging Punisher, tapos tawaging most corrupt in the world, at putang ina, hindi na. Kakahiya. Sabi nga ni Rodi, may comment si Rodi. Sabi ni si Rodi Bernardo, sabihin ko pag tinanong ako, hindi ko kilala yan. Diyos mio, Marimar. Oh my God. Oy, Ma'am MG ulit, maraming salamat yung $20 super sticker. Thank you so much. Dito tayo mga kababayan. Tapos na tayo dyan sa bigo-bigo na impeachment na yan. Dito tayo mga kababayan, kay Sara Duterte, na ang reklamong isinampa kay Sara Duterte